Mula rito sa Albay, Michael Hausan, GMA News. Ano nga ba ibig sabihin kapag itinaas na sa level 3 ang alert status ng isang bulkan? Ang paliwanag ng PHIVOLCS sa pagtutok na ito ni Mariz Umali. Dahil mas sumigting pa ang volcanic activity ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras, itinaas na ng PHIVOLCS Alert Level 3 ang alert status nito alas 8 kagabi. Ibig sabihin mas delikado na ito sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Kapag nagpatuloy daw kasi sa pag-aalboroto, lalo pang lalaki ang posibilidad na sumabog ito sa loob ng ilang linggo. Andun na yung magma near the surface at itinutulak yung mga old materials dun sa taas. Kaya sa ngayon, occasionally, mayroong mga bumabagsak na mga rock fragments dito sa slope ng Mayon. Nagtala na ang PHIVOLCS ng 6 na minor ash explosion at 83 volcanic earthquakes kahapon. May mga namataan na ring nagbabagang malalaking tipak ng bato sa labas ng bulkan. Alert Level 5 ang pinakamataas na alert status na maaaring maitala ng bulkan. Ito na ang pinakadelikado dahil kapag umabot na rito, ibig sabihin patuloy na ang mapanganib na pagsabog ng bulkan. Sa ngayon pinalawig na sa 7 kilometro ang danger zone sa timog silangang bahagi ng bulkan. Kung hindi man kasi umabot ang lava, maaaring maglabas pa rin daw ito ng nakalalasong gas. Dapat walang human activity. Ang ibig sabihin ay delikado dahil anytime pwedeng magkaroon ng mga similar as explosions which may lead to hazardous eruption. Kanina alas 11 ng umaga na obserbahan na sa 500 metro mula sa labi ng crater ang lava front. Pero yung nahuhulog na nagbabagang bato, umabot na sa 3 kilometro. Posibleng maapektuhan ang mga sityo ng Bonga, Matanag, Buyuan, Bigaa, Padang at Bagong Abre. Bagamat tahimik pa naman daw ang bulkan, hindi ipinagwawalang bahala ng PHIVOLCS ang posibleng pinsalang maaaring idulot nito. Kaya payo ng PHIVOLCS sa mga residenteng nasa 7-kilometer danger zone. Sundin lang natin yung aming recommendations na ini-implement ng mga local government. Kung mag-worsen yung activity ng Mayon, dapat yung mga resident beyond 7 kilometers up to 8 kilometers dito sa southeast sectors, dapat i-prepare na nila yung kanyang mga basic necessities para kung sakaling mag-worsen at may order ng evacuation, ready na sila. Kung magkakaroon ng asphalt, kailangan siyempre takpan nila yung ilong nila. Payo pa ng PHIVOLCS agad tanggalin ang abo sa bubong ng bahay. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 20 barangay sa 6 na bayan ng Albay ang nasa loob ng tinatawag na 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. 8 sa mga naturang mga barangay nasa lungsod ng Tabaco. 3 barangay naman ang nasa Malilipot at sa lungsod ng Ligao. Habang 4 naman ang nasa Kamalig, 1 po sa Ginobatan, 1 rin sa Taraga, dyan sa bandang baba ng mapa mga kapuso. Sa kabuuan, mahigit 2,000 at 700 pamilya o halos 13,000 tao ang nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Mula sa 6 na kilometro, tinalawak na po ng PHIVOLCS ang danger zone at ngayon ay 7 kilometro na po. Isang Mayon sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Nabigha-bighani ang ganda nito kapag tahimik, pero lubhang mapaminsala tuwing sumasabog. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa kuwang ito kaninang madaling araw, makikita ang pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon. Nitong Setyembre lang, ilang beses itong nagbuga ng abo. Itinuturing ng PHIVOLCS na minor explosion. Noong July 2006, panay rin ang pag-aalboroto ng Mayon. Agosto ng taon ding yon, itinaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 4 ang alert status. Ibig sabihin, anumang araw ay posibleng sumabog ang bulkan. Kaya ang mga nakatira maging sa 8-kilometer extended danger zone pinalikas. Ilan linggo pa ang aktibidad nito at sa kabutihang palad kumalma rin naman. Kabigha-bighani ang hugis at ganda na Mayon, pero mabagsik ito at itinuturing na isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansa. Noong 1766, mahigit 2,000 ang namatay sa pagputok nito. February 1814, ang naitalang pinakamatinding eruption ng Mayon, mahigit 2,200 ang nasawi. Noong namang 1993, 73 ang namatay. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nagkaroon ng tensyon sa Taguig ng gibain ang Philippine Public Safety College. Ang nagkaharapan, mga pulis na nag-aaral sa eskwela na yon at mga pulis na nagpapatupad ng demolisyon. Si Cedric Castillo, naka-Alerto 24.
Maaga pa lang umuugong na ang makina ng isang backhoe sa labas ng bakuran ng Philippine Public Safety College o PPSC sa Taguig, kung saan nagte-training ang mga susunod na opisyal ng PNP. Sa likuran ng backhoe, nakasuporta naman ng tropa ng Civil Disturbance Management Group ng Southern Police District. Ngayong araw kasi nakatakda ang pagde-demolish sa pasilidad ng PPSC para i-relocate na ito. Pero ang kampo ng PPSC na mariing tinututulan ng relocation, tila binubuyo pa ang demolition team. At nang nahinog na ang tensyon, hindi na napigil pa ang demolition team. Ang konkretong bakod na ito tila papel na pinunit ng backhoe. Nang makapasok na ang demolition team, naganap na ang banggaan, pulis, laban sa pulis. Sa huli, 2 empleyado ng PPSC ang naaresto. Tuluyan naman nakapasok ang backhoe. Sunod na pinuntirya ang kalsada sa loob ng campus. Walang magawa ang mga nasa loob, kundi magmasid. Nakapagpa-issue yata ang NAPOLCOM ng presidential proclamation na nagdideklara na yung lugar sa kanila. Okay, palagay pa natin na yung lugar sa kanila. Pero hindi naman kanila yung mga ari-arian dito para gibain nila. Sa joint venture agreement ng NAPOLCOM at ng isang pribadong kumpanya, nakatakdang i-turnover ang lupang kinatitirikan ng PPSC para tayuan ang mga business establishment noon pang November 5. Wala naman daw problema ang PPSC sa relocation, pero reklamo nito. Mas masahol pa nga sa squatter yata. Ang squatter at least ang squatter, nilalagyan nila ng relocation. Yung PPC, although mayroon yung lumalabas na mayroong temporary relocation, pero hindi yun ang dapat eh. Sa ngayon, 400 estudyante at empleyado ng PPSC ang apektado ng demolisyon. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Sa paunang imbestigasyon ng COMELEC at ng pulisya, hindi mga taga-Sharif Agwak ang ilang pangalang nasa mga voters ID na nakuha nila mula sa bahay ni Mayor Anwar Ampatuan. Hinihinalang sila yung mga flying voter mula sa kalapit na mga lugar. Nakatutok si June Veneracion exclusive. Nagtanong-tanong ang CIDG at COMELEC sa mga barangay sa Sharif Agwak, Maguindanao para malaman kung doon nga nakatira ang mga may-ari ng voters ID na nakuha sa likuran ng bahay ni Mayor Anwar Ampatuan noong December 3. May hinala kasi na baka hindi taga Sharif Agwak ang mga pangalan sa mahigit 4,000 voters ID. Sa barangay Labo-Labo, sa mga opisyal ng barangay at mga matatagal ng residente nagtanong-tanong ang CIDG at COMELEC. Sa 20 litrato at pangalan sa voters ID, 6 lang ang kilala sa lugar. Nagtaka agad ang CIDG at COMELEC dahil magkakakilala ang mga tao sa barangay. No, talaga kilala yung iba doon sa listahan? Oo, yung iba diyan, hindi ko makakilala. Kasi hindi ko natin alam ang kwan ng mga kwan eh. Pero kwan nila, ano? Parang noon iba ang kwan talaga. Sa ibang lugar na kanilang pinuntahan, hindi rin kilala ang nasa listahan. Wala? May kilala kayo? Wala? Ha? Pero sa ibang opisina naman ng barangay, walang mapagtanungan dahil walang katao-tao. Patuloy na inimbestigahan ng CIDG at COMELEC ang misteryo sa likod ng voters ID na dapat hawak ng COMELEC at hindi ng isang politiko. Sabi ng ilang source sa probinsya, wala nang dapat ipagtaka dahil talamak daw dito ang estilo ng kakutan tuwing may COMELEC registration. Sa Cotabato City, General Santos City at Tacurong daw, hinahakot ang mga nagpaparehistro. 1,000 hanggang 1,500 piso raw ang bayaran. Libre pa ang pagkain at sasakyan. Sa nangyaring masaker dito, hindi lang ang madugong kasaysayan ng probinsya at mga kwento ng katiwalian ang nauungkat, kundi pati na rin ang iba't ibang estilo umano ng dayaan sa halalan. Mga estilong dapat bantayan sa eleksyon sa susunod na taon. Mula Maguindanao, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Samantala, tuloy pong paglikas ng mga residente sa Sharif Agwak, Maguindanao at yan po ay matapos magkabakbakan